Kabanata 4941. Mahinahong nagsalita si Harvey York. Ngunit ang kanyang mga salita ay lubos na nakakagulat sa iba. Sumabog sa galit ang mag-ama. Napakayabang. Sa paghusga mula sa reputasyon ng pamilya Foster, walang maglalakas loob na kumilos ng napakataas at makapangyarihan sa harap nila. Siguradong may death wish si Harvey. Hinahanap niya ang kanyang kamatayan. Ulitin mo, I dare you. Agad na naging madilim ang ekspresyon ni Brian Foster. Gusto niyang lumuhad ang head ng pamilya Foster. Ano bang iniisip niya? Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob? How dare he? Bastos ka. Naghihiganti ang tingin ni Brian. Sino ka para tanungin ako niyan? Matatanggap mo pa kaya akong lumuhad sa harap mo? Hindi ka ba natatakot? Mabilis na sinubukan ni Watson Braff na mamagitan sa sitwasyon matapos mapagtanto na tumaas ang sitwasyon. Kung tutuusin, siya naman ang nagdala kina Brian at Amora dito. Mr. Brian, Harvey, magkaibigan tayong lahat dito, tama? Pag-usapan na lang natin para sa kapakanan ko. Hindi na kailangang maging walang ingat. Naturally, hindi alam ni Watson kung ano ang nangyari. Pero gusto pa rin niyang magkasundo ang lahat. Gawin mo para sa akin, Harvey. Tulungan mo si Mr. Brian. Bigyan mo lang ng presyo. Daan-daang milyong dolyar ay wala pa rin sa pamilyang Foster. Ngumiti ng mahina si Harvey. Hindi naman sa hindi kita nirerespeto, Watson. May mga tao lang na hindi karapat-dapat sa ganyan. At saka, ang pera ay numero lamang sa akin sa puntong ito. Hindi naman mahalaga. Tumutulong lang ako sa mga tao depende sa mood ko. Ang mga taong nakakasama ko ay maaaring magamot sa 10 dolyar lamang. Ang mga tao na hindi makakakuha ng pagkakataon kahit na may 1.3 bilyong dolyar. At saka, inilatag ko na ang mga kondisyon ko. Nakasalalay sa desisyon niya kung trituhin ko si Mr. Brian o hindi. Kumukulo sa galit si Brian. Binabalaan kita, Harvey. Naging maganda ang pakikitungo ko sa iyo sa buong panahon. Pero ito na talaga ang huling pagkakataon. Ikaw ang bahala sa problema ko ngayon. O tanggapin ang kahihinatnan. Napangiti si Harvey. Maghihintay ako. Pagkatapos, kumaway siya kay Watson at sa iba pa bago umalis. Sobrang awkward ng atmosphere. Bum-antong hininga si Brian. Mabuti. Ayos. Kanina pa ako nakakita ng ganito kayabang. Kung hindi kita ibababa, luluhod ako sa harap ng maldito mong mukha. Director Braff, hindi ka nirerespeto ng batang iyan. Paano ka manunood na lang habang sinasamantala niya ang mga tao sa paligid niya? Bakit ka pa nakatayo dyan sa halip na isara ang kanyang tindahan at arestuhin ang kanyang mga tao? Are you waiting for him to fool and harm more people? Natural, sinadya ni Brian na gamitin ang kapangyarihan ng pamilya Braff para hadlangan si Harvey. Naniniwala siya na ang pamilya ay gagawa ng isang matalinong desisyon sa pagitan nila ni Harvey. Tingnan natin kung paano siya magpapakitang gilas ng walang suporta ng pamilya Braff. Saglit na kumunat ang noo ni Watson bago nagtanong. Anong nangyari sa inyong dalawa? Paano ito umabot sa puntong ito? Baka matulungan kitang kumbansihin si Harvey. Anong ibig mong sabihin? Malamig na bulalas ni Brian Foster. Si Harvey ay sinasamantala lang kami, iniisip na siya ay talagang kahanga-hanga. Bakit ka pa nagsasalita para sa isang taong ganyan? Natigilan si Watson Braff. Hindi niya maisip si Harvey York na tumutugma sa paglalarawan sa unang lugar. Si Soren Braff, na nanatiling tahimik sa buong oras, sa wakas ay ibinaba ang kanyang tasa ng nakangiti. Wala naman masyadong nangyari. Gusto siyang trituhin ni Harvey ng may kabaitan, ngunit siya ay pinalayas ng bahay habang tinatrato na parang manloloko. Ang sekretarya, si Charlize, ay medyo mabuting tao. Dinala niya ang isang buong grupo ng mga tao sa Fortune Hall para kay Harvey. Pagkatapos ay sinubukang basagin ang tindahan sa sandaling mabigo siya. Pati si Miss Amora. Ginamit niya si Von Thompson laban kay Harvey nang walang pag-aalinlangan. Sinubukan pa ni Mr. Brian na gamitin ang pamilya Braff para mapabagsak si Harvey ngayon. Wala naman masyado. Agad na umitim ang mukha ni Watson.
Nagbago ang mga ekspresyon ni na Brian at Amora Foster. Hindi nila inaasahan na ganoon na lamang ang paglalantad sa kanila ni Soren. Higit sa lahat, lumala rin ang ekspresyon ni Watson pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Ito ay sapat na upang ipakita kung gaano niya iginagalang si Harvey. Parang hindi kumapit si Harvey sa pamilya Braff. Sabi nga, hindi maintindihan ni Brian kung bakit ganoon ang tingin ng pamilya sa isang lalaki. Huminga ng malalim si Watson bago nagpakita ng malamig na tingin. Ang mga pamamaraan ng pamilya Foster ay medyo kahanga-hanga. Ginamit mo akong sandata laban kay Harvey. Hindi naman masama. Kumunot ang noo ni Brian. Paputol ako sa paghabol. Hindi ito tungkol sa nakaraan, kaya walang saysay na pag-usapan ito. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Kung kukunin mo si Harvey na hawakan ang problema ko, ganap na susuportahan ka ng pamilyang Foster kapag pumunta ang iyong pamilya sa Walsing. Naturally, ito ang pinakadakilang trump card ni Brian. Ang pamilya Braff ay nakatakdang mabuhay sa panganib sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Sa suporta ng pamilyang Foster, gagawin nilang tiyak na mas nakaka-relax. Naniniwala si Brian na tiyak na papayag si Watson sa kasunduan para sa interes ng pamilya. Si Watson ay nagpakita ng nakakatakot na tingin habang siya ay huminga ng malalim. Hindi ko kayo hahabulin paalis dito para sa kapakanan ng relasyon natin. Ang sabi, hindi ka na tinatanggap ng pamilya. Lumabas ka. Si Watson ay gumawa ng isang kilos bago ang mga katulong ay inalis agad ang tsaa. Wala siyang balak na patuloyin sila. Isang malamig na titig ang ipinakita ni Amora nang ibuka niya ang kanyang mga labi na hindi makapaniwala. Hindi niya inaasahan na basta-basta na lang sila papaalisan ni Watson sa bahay. Naningkit ang mga mata ni Brian. Alam mo ba ang kahihinatnan ng pagtanggi sa alok na iyon? Lalaban ka sa pamilyang Foster para sa ilang eksperto sa geomancy. Maaari mo bang tanggapin ang responsibilidad para dito? Banta ba yan? Nagpakita ng malamig na ekspresyon si Watson. Sasabihin ko sa iyo, kung lalabanan mo si Harvey, lalaban ka sa akin at sa pamilyang Braff, hindi lahat ng 6 na hermit families. Kung gusto ng pamilya mo ng gyera, so be it. Pero sa ngayon, kailangan mo nang umalis. Ligtas na paglalakbay. Sa panghihikayat ni Watson Braff, umalis sina Brian Foster at Amora Foster na may kahabag-habag na ekspresyon. Hindi pa natiis ni Brian ang ganitong kahihiyan sa buong buhay niya. Huminga ng malalim si Amora. Ni hindi tayo nirerespeto ni Harvey York, ama. Bulalas niya na may nakakakilabot na ekspresyon. Talaga bang luluhod tayo sa harap ng pintuan niya sa loob ng 5 araw? Nakipag-ugnayan na tayo sa bawat eksperto sa geomancy sa bansa, ngunit walang kasing husay ng sa kanya. Kung wala siya, natatakot ako na hindi natin malutas ang iyong problema. Anong gagawin natin ngayon? Nagdilim ang mukha ni Brian nang magsalita siya pagkaraan ng mahabang sandali. Maaasahan lang natin ang sarili natin ngayon. Gamitin ang lahat ng ating makakaya sa lungsod. Dalhin mo rito ang babae ni Harvey. Tandaan mo, huwag mo siyang sasaktan. Ang layunin natin ay pilitin ang kamay ni Harvey. Kapag gumaling na ako, parang matalim na talam ang titig ni Brian. Wala nang ibang masabi pa. Sa gusali ng Zimmer Enterprise, nakikitungo pa rin si Mandy Zimmer sa mga isyu ng kumpanya. Ang problema sa Golden Sands ay hindi mas mahusay, ngunit ang pangkalahatang sitwasyon ay malinaw na bumuti. Ayon sa mga kalkulasyon ni Mandy, ang ilan pang mga proyekto at isang pautang mula sa bangko ay maaaring malutas ang krisis ng kumpanya. Nag-iinat si Mandy sa kanyang upuan pagkatapos magtrabaho hanggang alas 8 ng gabi. Medyo matamlay ang pakiramdam niya habang nakatingin sa mga ilaw na kumikinang sa mundo sa labas. Pagkatapos kunin ang kanyang telepono, mahinahon niyang idinayal ang numero ni Harvey. Gusto niyang tawagan ngunit nagdadalawang isip siya. Kumatok sa pinto ang sekretarya niyang si Maya Lee bago pumasok. CEO Zimmer, andito si Miss Amora. Sabi niya kailangan kanyang makita kahit anong mangyari. Sinabi din niya na baka may paraan para magkatrabaho kayong dalawa. Natigilan si Mandy.
Hindi niya inaasahan na magpapakita pa rin si Amora noon. Matapos pag-isipang mabuti ang sitwasyon, tumanggaw siya bago sinenyasan si Amora na pumasok. Pero bago pa lumabas si Maya ay agad na sinipa ang pinto. 12-dosenang mabangis na lalaki na nakasuot ang maayos na hamarang sa labasan habang hinihila pababa ang mga kurtina. Ang opisina ay ganap na selyado at sarado. Mabilis na dinil ni Mandy ang numero ni Harvey. Wala man lang siyang oras para kunin ng agad na naputol ang signal. Mabilis na tumawag muli si Harvey nang marinig niya ang abala sa pamamagitan ng numero ni Mandy. Nagbago ang ekspresyon niya kaagad bago sabihin kay Thomas Burton na magmaneho sa kabilang direksyon. Kasabay nito, sa loob ng opisina ni Mandy, nilampasan ni Amora ang karamihan habang nagpapakita ng malamig na ekspresyon. Ano ang ibig sabihin nito, Miss Amora? Ang negosyo ay negosyo. Pinaputol mo ang signal ng aking opisina, pagkatapos ay harangan ang aking mga paglabas. Ano? Gagamit ka na ba ng marahas na puwersa ngayon? Napangiti si Amora matapos marinig ang sinabi ni Mandy. Oh, CEO Zimmer. Nagsisimula ang negosyo sa simpleng pag-uusap. At saka, dumating ako ng may katapatan. Then, she made a gesture before Charlize put a contract in front of Mandy. Ang kontrata ay nagkakahalaga ng $150 milyong sa harap. This is way better than what we talked before. Pirmahan ito, at malulutas ang krisis ng iyong kumpanya. Mananatili kang pinuno ng ika-9 na sangay kasama nito. Kumunat ang noo ni Mandy Zimmer. Ano ang kondisyon? Alam mo ang sagot sa iyong sarili, sagot ni Amora Foster. We've made such big strides just for that one thing since the beginning. Hayaan mo si Harvey na harapin ang problema ng tatay ko. Ikaw, sa lahat ng tao, ay makumbinsi siya na gawin iyon, tama ba? Nagdilim ang mukha ni Mandy bago bumantong hininga. I'll be honest with you, Miss Amora. Ang kontrata ay labis na nakatutukso sa akin. Gusto ko talaga, pero hindi ko lang matanggap ang kondisyon. Ako ang nagdala kay Harvey sa Austrian 5. Pero ngayon, I don't think I can do that again. Bukod sa pagpigil sa kanya na mapahiya muli, hindi ka talaga worth it. Hindi sulit. Ngumiti ng mahina si Amora. Tinatanong kita sa huling pagkakataon. Pipirmahan mo ba ang kontrata o hindi? Sabihin mo lang sa akin ng diretso. Itigil mo na ang pagkabog sa paligid. Hindi ko pipirmahan. Bulalas ni Mandy habang umiiling. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Amora. Kahit na may $150 milyong sa linya. Tama, sagot ni Mandy na may matigas na ekspresyon. Ang kailangan mo lang ay isang simpleng tawag sa telepono, mapang-akit na sabi ni Amora. Hindi kailangan ni Harvey na magbigay galang sa sinuman, ngunit tiyak na makikinig siya sa iyo. Napabuntong hininga si Mandy. Iyon ang dahilan kung bakit pinuprotektahan ko ang kanyang dignidad. Isang mahabang buntong hininga si Amora. Anong tugma ang ginawa sa langit? Naiinggit ako sa iyo. Pagkatapos, humakbang siya pasulong bago itinapat ang likod ng palad niya sa mukha ni Mandy. Sampal. Anong malakas at malutong na tunog? Napaatras si Mandy ng ilang hakbang nang makita ang isang matingkad na pulang marka ng palad sa kanyang mukha. Ano ang saysay ng lahat ng ito, Amora? Hindi naman nagalit si Mandy habang nakatitig kay Amora. Bukod sa pagpapalala ng mga bagay sa pamamagitan ng pagpapagalit kay Harvey, ano pa ang maaari mong gawin? Malamig na tumawa si Amora. Hindi ko alam. Gusto ko lang makita kung kasing ignorante ka rin niya. Sampal. Humakbang si Amora bago sinampal ang mukha at may dugong lumabas sa bibig ni Mandy. 100 eksperto ng pamilya Gibson ang sumugod palabas. Inatasan sila ni Harvey na protektahan si Mandy. Nakakahiya na dumating si Amora na handa. Sa sandaling nagpakita sila, pinigilan sila ng kanyang mga mabangis na lalaki. Malinaw na silang lahat ay dalubhasa rin. Nakikita mo, kumuha si Harvey ng ilang bodyguard para sa iyo. Pero wala na akong inaasahan sa isang walang katulad niya. Ano ang magagawa ng mga taong ito para sa iyo? Anong biro? Napabuntong hininga si Amora. Pareho tayong babae dito, CEO Zimmer.
Ayokong gawing komplikado ang mga bagay para sa iyo. Kung tatawagan mo si Harvey at sasabihin mong ayusin ang problema ng tatay ko. Kung ganoon, hindi ka na maghihirap. Malinaw na sa iyo rin ang pera. Maaari pa akong mag-host ng isang piging bilang paghingi ng tawad sa iyo. Tingnan kung gaano kahusay ang pagpipiliang iyon. Dapat alam ng matatalinong tao kung ano ang mas magandang pagpipilian, di ba? Walang kaibigan ang mga babaeng tulad natin, pero ang mga interes ay forever, di ba? Ano ang silbi ng pag-arte ng mataas at makapangyarihan? Pagmamalaki, dangal, may mahalaga ba dyan? Bahagyang ngumiti si Amora habang inilalarawan ang mahalagang panuntunan para sa mga may pinakamataas na rating. Kabanata 4945. Huminga ng malalim si Mandy Zimmer. Ito ang pagkakaiba natin. Wala kang pakialam dyan. Pero ginagawa ko. Kaya pala bigo ka. Ikaw ang pinuno ng ika-9 na sangay, ngunit patuloy kang pinaglalaroan ng mga nakatataas. Knave ka. May mga opinyon si Amora Foster tungkol kay Mandy. Tinatanong kita sa huling pagkakataon. Tatawagan mo ba siya o hindi? Ayoko, dahan daw ang sagot ni Mandy. Hindi lang iyon, magbibigay ako ng patas na pahayag sa iyong pamilya tungkol dito. Sampal, ibinagsak ni Amora si Mandy sa mesa kasabay ng isa pang sampal sa mukha. Sa loob ng 3 minuto, wala akong pagpipilian kundi ang pumunta pa. Pumalakpak si Amora, 2 mabangis na lalaki ang naghubad ng kanilang mga terno na may kaawa-awang pagtawa. Ilang iba pa ang nagsimulang mag-set up ng kanilang mga kamera. Ang kanilang mga aksyon ay nangangailangan ng ganap na walang paliwanag. Wala kang kahihiyan, Amora. Nanginginig si Mandy. Hindi niya inaasahan na kayang gawin ni Amora ang ganoong bagay. Wala akong kahihiyan. Tumawa si Amora na may baluktot na ekspresyon. Mabait ako, pero hindi mo man lang ako nirespeto. Si Harvey ay nakikipagtalo sa akin para sa isang maliit na bagay. 5 araw na niyang hinihiling na lumuhod ang tatay ko bago siya gamutin. Sino siya sa tingin niya? Sisiguraduhin kung maiintindihan niya ang presyo ng pagtalikod sa pamilyang Foster. Kapag ipinadala ko ang recording na ito sa kanya bukas, malalaman niya ang kawalan ng pag-asa. Bam, bam, bam. Ang mga mabangis na lalaki na nakabantay sa pinto ay pinalipad lahat. Hindi sila nakabalik sa kanilang katinuan bago bumagsak sa lupa na parang namamatay na aso. Kasabay nito, isang figure ang nagpakita sa harap ni Amora bago siya sinipa sa lupa. Harvey York. Gamulong-gulong si Amora sa carpet habang sumisigaw siya sa sakit. Naramdaman niya ang talampakan sa kanyang mukha nang siya ay malapit na tumayo. Nagdulot ba ako ng problema sa iyo o ano? How dare you come for my wife like that? Gusto mo bang mamatay? Nagsalita si Harvey habang pinalakas ang kanyang binti, tinutulak ang mukha ni Amora sa lupa nang walang pagkakataon para sa kanya. Bastos ka, hayaan mo si Miss Amora. Ilang mga dalubhasang martial artist na nakasut ang tumalon, sinusubukang iligtas si Amora. Dumating si Harvey nang hindi inaasahan. Sa wakas ay natauhan ang mga eksperto. Sampal, sa sandaling sumugod ang mga eksperto, agad silang sinampal sa isang tabi. Susugod na sana ang iba pang mga eksperto nang manigas sila sa pwesto. Walang nag-iisip na ganito kahanga si Harvey. Kahit ang mga ekspertong tulad nila ay wala sa kanyang sampal. Nagpakita ng kakaibang ekspresyon si Mandy matapos makita ang tanawin. Huwag kang magmadali, Harvey. Sila ay mula sa pamilyang Foster. Tama na yan, Harvey. Wala kang lakas ng loob na gawin sa akin. Ang mukha ni Amora ay ganap na namamaga, ngunit nagsasalita pa rin siya nang walang anumang takot sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, hindi rin siya mabubuhay ng matagal kapag namatay ang kanyang ama. Hayaan mo siya. Hayaan mo si Miss Amora. Ang mga mabangis na lalaki na nakasot ay sumugod pa sulong. Ang ilan ay may mga baril na naka-unlock habang nakatutok kay Harvey York. Sinubukan ng iba na agawin si Amora Foster ngunit hindi makahanap ng magandang anggulo. Natense agad ang atmosphere. Isang labanan ang nalalapit. Hinding-hindi hahayaan ni Harvey na magkaroon ng pagkakataon ng mga taong ito na kumilos.
Agad na pinalipad ang mga eksperto na nakalapit matapos masampal. Halatang namamaga ang mga mukha nila nang bumagsak sila sa lupa. Hayaan mo siya, Harvey. Patay ka kung hindi. Inilabas ni Charlize ang kanyang baril bago itinutok kay Harvey. Bam! Mas pinalakas ni Harvey ang kanyang paa, na inilapit ang mukha ni Amora sa lupa. Pagkatapos, mahinahon niyang sinulyapan ang mga tao sa paligid niya. Bumaba ka, o makukuha ang iyong babae. Nagkatinginan ang mga mabangis na lalaki. Gusto nilang iligtas si Amora ngunit hindi maiwasang mag-alinlangan matapos makita ang galing ni Harvey. Kalmado na si Amora sa mga sandaling ito. Siya coldly chuckled habang hindi pinapansin ang kanyang bogbog at namamaga na mukha. Patayin mo ako kung maglakas loob ka, Harvey. Bulalas niya. Patay na ako kung hindi ko makuha ang tulong mo. Pero huwag kang mag-alala. Kakalagkarin kita kapag nasa ilalim na ako ng 6 na talampakan. Sa tingin mo ba ay may karapatan kang gawin iyon? Sagot ni Harvey. Karapat-dapat ka ba? Hindi, pero binigyan na ako ng pahintulot ng tatay ko na pangasiwaan ang sitwasyon. Mayroon akong kalahati ng mga mapagkukunan ng pamilya sa sandaling ito. Madali para sa akin na ibagsak kanyan. Bahagyang tumawa si Harvey. Binawi ni Harvey ang paa niya at binuhat si Amora bago maayos na inayos ang kwelyo niya sabay ngiti. Dapat sinabi mo na sa akin in the first place. Ngayon ay maaari na nating pag-usapan ang negosyo. Nagpakita ng pagmamalaki si Amora. Napakataas at makapangyarihan siya ngunit sumuko pa rin. Ang sabi, may mga scores din tayong dapat settle. Bahagyang tinapik ni Harvey ang mukha ni Amora. Pumunta ka dito para manggulo. Natural lang na hingin ang isa sa iyong mga braso, tama ba? Natigilan si Amora. Pinalo mo ang asawa ko at pinamaga ang mukha niya. Tama lang na hingin mo rin ang kabilang braso mo, hindi ba? Nagsimulang umikot ang mga mata ni Amora. Binibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Break your arms for a fair statement to my wife. Bibigyan kita ng pagkakataong magsalita ng negosyo pagkatapos nito. Ibinaba ni Harvey ang kanyang kamay na may kalmadong tingin. Kapag nagpasya akong manindigan para sa aking asawa. Kung gayon ay pasensya na. Pero wala na ang usapan. Bibigyan kita ng 3 minuto. Pagkatapos nito, maaari mong simulan ang paghahanda para sa libing ng iyong ama. Pansamantalang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Amora bago siya bahagyang nagngalit ng ngipin. Naputol ang braso niya sa kalahati bago isinandal ang sarili sa pader, nabali ang kabilang braso niya. Ngayon pwede na tayong mag-usap, sabi ni Amora habang nakatitig kay Harvey na tumutulo ang pawis sa mukha. Nakaramdam ng pagkatamad si Mandy Zimmer matapos makita ang isang walang awa at mapagpasyang babae. Si Harvey York, sa kabilang banda, ay lubos na humanga. Hindi lamang naging malupit si Amora sa iba, kundi lalo pa siyang naging malupit sa kanyang sarili. Ang mga taong ganyan ay itinadhana lamang na umangat sa kapangyarihan. Nakikita ko ngayon ang iyong sinseridad. Dahan-daang naglakad si Harvey patungo kay Amora bago ibinalik ang kanyang mga braso na may maamong ngiti. Simple lang para sa akin na harapin ang sumpa ng iyong ama. Sabi nga, kahit gaano ako ka-generous, hindi ko magagawa yun ng libre pagkatapos ng lahat ng ginawa niyong dalawa sa akin. Tama, magkahalong emosyon ang ipinakita ni Amora bago huminga ng malalim. Pangalanan ang anumang gusto mo, Master York. Inilabas ni Harvey ang 3 daliri. Mayroon akong 3 simpleng kondisyon. Number 1, gusto kong magtago si Brian pagkatapos niyang gamutin. Ayokong makita siya sa lahat ng posibleng industriya na meron. Number 2, gusto ko ang kalahati ng mga mapagkukunan ng pamilya Foster, kabilang ang mga kayamanan at koneksyon. Nagbago ang ekspresyon ni Amora. Gusto mo bang masira ang pamilya? Ang pamilya ay naging isa lamang sa nangungunang 10 pamilya dahil sa mga koneksyon, kayamanan, mapagkukunan, background, at suporta. Kung ang mga bagay na iyon ay mapunit sa kalahati, ang pamilya ay malamang na mahulog sa kanilang posisyon. Huwag kang mag-alala, hindi ko agad gagamitin ang mga ito pagkatapos makuha ito. Ngumiti ng mahina si Harvey. Ako na lang ang magiging pinakamalaking shareholder ng pamilya.
Huwag mong isipin na humihingi ako ng isang mataas na order dito. Sa katotohanan, maaari kong ganap na huwag pansinin si Brian. Kapag namatay siya, mawawasak pa rin ang pamilya. Nakaramdam ng bahagyang pagkadismaya si Amora matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Gusto niyang sabihin na hindi sisirain ng pamilya ang sarili nito kahit sa pagkamatay ni Brian. Ngunit kahit na ganoon ang kaso, siya ay ilalabas o ikukulong sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Siguro ang pagtanggap sa kalagayan ni Harvey ang tanging paraan para sa kanya. Sabi nga, hindi niya hahayaan na magkaroon siya ng kalahati ng mga resources ng buong pamilya, anuman ang mangyari. Huwag magmadali sa isang sagot sa ngayon. May isa pa akong kondisyon. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Harvey bago niya ginulat ang lahat. Pagkatapos magtago ni Brian, gusto kong ikaw ang maging padre de pamilya. Kailangan mo lahat ng tatlong kondisyon. Kung papayag ka, ililigtas ko ang iyong ama. Kung hindi, kung gayon ikaw ay pinakamahusay na pumunta sa iyong paraan. Ang sabi, dapat kong sabihin sa iyo na may tatlong tao na maaaring magligtas sa iyong ama noong una, ngunit ako lang ang nandito. Natigilan si Amora. Hindi niya narinig ang iba pang mga salita ni Harvey. Ang bahagi kung saan sinabi ni Harvey na gusto niya siyang maging pinuno ng pamilya ay hindi tumigil sa pag-echo sa kanya. Napuno siya ng kawalang paniwala. Anong klaseng kondisyon ito? Ano pa nga ba ang makukuha niya rito? Tama ang narinig mo. Gusto kong ikaw ang maging pinuno. You're competent, and you're also pretty damn ruthless. Kasabay ng hindi tamang pagbangon mo, nakatadhana ka sa akin. Sa iyo bilang pinuno, medyo magaan ang pakiramdam ko bilang pangunahing shareholder. Alam mo na kung magpasya kang sumalungat sa akin kahit papaano, mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Ang pakikipagtulungan sa isang matalinong taong tulad mo ay magiging kapaki-pakinabang sa lahat. Sa wakas ay itinikom ni Amora Foster ang kanyang bibig. Agad na pinalitan ng isang pakiramdam ng katapatan ang paghihiganti laban kay Harvey York. Nagpasya siyang bumaba din ng landas kasama niya hanggang sa mapait na wakas. Salamat sa pagtitiwala sa akin, Master York. Tuwang-tuwa niyang bulalas. Kung gayon, sa palagay ko ay wala akong sapat na kapangyarihan upang kumbansihin ang buong pamilya. Tulad ng sinabi mo, natatakot ako na hindi susuportahan ng pamilya ang aking hindi tamang pagtaas. Nakangiting tinapik ni Harvey ang mukha ni Amora. Huwag kalimutan, ako ang pinakamahusay na eksperto sa geomancy ng lungsod. Nakatakda ka sa isang mataas na posisyon. Magtiwala ka sa sarili mo. Bumalik ka at kausapin mo ang iyong ama. Sabihin sa kanya na makinig sa iyo kung nais niyang mabuhay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kaluwalhatian at kayamanan. Magiging kapaki-pakinabang ito para sa ating tatlo. Desididong iwinagayway ni Amora ang kanyang kamay, ganap na binaliwala ang kanyang mga sugat. Huwag kang mag-alala, Sir York. Hindi ko hahayaang mabigo ang aking pangunahing shareholder. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis. As expected sa isang walang awan na tulad niya. Laking gulat ni Mandy Zimmer nang makita niya ang tanawin. Hindi niya maiikot ang kanyang ulo sa buong sitwasyon. Hindi niya akalain na makukumbansi ni Harvey si Amora na baliin ang kanyang mga braso. Pabayaan na lang na siya ang pangunahing shareholder ng pamilya Foster ng ganoon. Ito ay hindi kapanipaniwala. Inalaw ni Harvey si Mandy bago bumalik sa Fortune Hall ng walang paliwanag. Hindi talaga siya interesado sa pamilyang Foster noong una. Ngunit dahil patuloy siyang nagdudulot ng gulo ni Brian Foster, hindi rin niya inisip na linisin ang kalat. Hindi naman siya nag-aalala sa sagot ni Brian. Hanggat ayaw niyang mamatay, alam niya kung paano pumili. Gaya ng inaasahan, magalang na tumayo si Amora sa Fortune Hall pagkatapos lamang ng 2 oras. Master York, ang sabi ng tatay ko ay makatwiran ang iyong mga kondisyon. Tinanggap niya ang lahat. Hinihiling niya lang na gamutin mo siya. Naturally, si Amora ay mahalagang subordinate ni Harvey sa puntong ito. The less she looked down on him before, the more she relied on him then. Humigop ng tsa si Harvey nang walang sabi-sabi. Isa pang bagay, ako ang CEO ng Foster Corporation mula ngayon.
Ako na ang bahala sa lahat ng bagay na may kinalaman sa pamilya, patuloy ni Amora. Ang aking ama ay nagtatago sa ngayon. Hindi siya magtatanong ng anuman tungkol sa pamilya, at hindi rin siya makisali. Hindi masama. Tumango si Harvey. Dapat nating ipagdiwang ito. Bukod dyan, narito ang kontrata para sa kalahati ng mga bahagi ng Foster Corporation. At narito ang kontrata para sa kalahati ng mga mapagkukunan ng pamilya. Naglabas si Amora ng isang folder bago ito magalang na inilagay sa harap ni Harvey. Bukod sa mga koneksyon na hindi maipakita sa parehong paraan, lahat ng iba pa ay maililipat. Kinuha ng tatay ko ang legal department ng kumpanya para tapusin muna ang proseso. Kapag pumirma ka rito, ikaw na ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Casual na pinirmahan ni Harvey ang kontrata nang hindi man lang kumikibo. Hindi ka ba kukuha ng abogado para tingnan ang kontrata? Nagulat si Amora sa pagiging mapagpasya ni Harvey. Hindi ka ba natatakot na maglokohan tayo? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ito ay maraming pera at mapagkukunan. Ang dami ng kayamanan na ito ay maaaring maging karibal ng isang ordinaryong tao sa isang bansa. Ngunit mukha ba akong isang taong nangangailangan nito? Natigilan si Amora Foster na may kakaibang ekspresyon. Hindi mahalaga kung sinusubukan mong lokohin ako. Basta ginagawa mo ng maayos ang trabaho ko, matutulungan ko pa ang pamilya sa mga pagsubok bilang major shareholder. Kung sasalungat ka sa akin, madali kong makokontrol ang pamilya tulad ng ginawa ko sa iyong ama. Kung gugustuhin ko, maaari ko ring tanggalin ang pamilya sa nangungunang 10 pamilya. Naiintindihan mo ba ako? Sa ugali ni Amora, patalon-talon na siya sa lugar habang sinisigawan niya si Harvey York dahil sa sinabi niyang mga salita. Pero sa di malamang dahilan, naniwala siya sa sinabi ni Harvey na totoo. Naniniwala siya na kung gugustuhin niya, maaari niyang sirain ang pamilya sa loob ng ilang minuto. Naiintindihan ko, bulalas niya na kumikibot ang mga mata. Salamat sa pagsasabi nito sa akin. Mabuti, bahagyang tumango si Harvey bago kumatok sa mesa. Castile, habang nagpupunas siya ng sahig, nadapa si Castile Foster. Master York, ano ang iyong mga order? Samahan mo si Miss Amora at harapin ang problema ng kanyang ama, sagot ni Harvey. Napakamot ng ulo si Castile. Hindi pa ako ganoon ka-experience. Kung pupunta ako. Casual na nagsulat si Harvey sa isang papel na may cinnabar at brush. Sabihin mo sa kanya na magbabad sa paliguan ng kalahating araw. Matuno ito at ipainom din sa kanya. Matatapos din ito pagkatapos. Natigilan si Castile. Ganoon ka simple, syempre hindi. Ang sumpa ni Brian Foster ay tinatawag na untangled spirit. Mga upperclassmen lang ang pwedeng makontrata nito. Maraming tao sa mga posisyon ng kapangyarihan mula noong sinaunang panahon ay may parehong sintomas. Sa madaling salita, ang mga taong ito ay may malakas na puwersa ng buhay ngunit hindi sapat na mataas na posisyon. Ang negatibong enerhiya sa loob ng kanilang mga katawan ay natural na magpapakita ng sumpa. Sa madaling salita, ang ambisyon ni Brian ay masyadong malaki, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagpapahintulot sa kanya na magkaroon yan. Ang kanyang puso ay masahol pagkatapos ng mahabang panahon, na nagdudulot sa kanya ng problema. Ang pag-alis ng kanyang ambisyon at pag-aalaga sa kanyang isip ay malulutas ang problema pagkatapos inumin ang anteng-anteng na aking iginuhit. Natigilan si Castile bago siya na puno ng pananabik nang may maisip siya. Natigilan din si Amora. Hindi niya inaasahan na madaling matukoy ni Harvey ang pinakamalaking problema ni Brian. Dahil talagang malapit ang mag-ama, paminsan-minsan ay maririnig ni Amora ang pagyayabang ng kanyang ama tungkol sa pagiging isa sa kanila na naging The Nine Elders kung siya ay naging politiko sa murang edad. Ang ambisyon na hindi ipinakita ni Brian kahit kanino ay ibinulgar ni Harvey ng ganoon lang. Gaya ng inaasahan sa geomancy arts ni Harvey. Ang kanyang kakayahan ay talagang nasa tuktok nito. Kahanga-hanga, Master York. Si Amora ay nagpapakita ng paghanga.
Tuwang-tuwa si Castile habang pinupuri ang kanyang amo sa ilalim ng kanyang hininga. Huwag kang masyadong magpakasaya. Ang sumpa ng iyong ama ay hindi maaayos sa isang araw lamang. Kailangan mong humingi ng anteng-anteng sa akin taon-taon para makain niya. Kabanata 4,950. Nagdilim ang mukha ni Amora Foster. At paano kung ayaw ko? Hindi siya mamamatay, sagot ni Harvey York. Pero muling papasok sa katawan niya ang sumpa. Magiging gulay siya habang buhay kung ganoon. Huwag kang mag-alala, dadalhin ko si Castile Foster bawat taon. Libre ang serbisyo, syempre. Baka e-treat ng pagkain si Castile para may excuse kayong dalawa para tumambay. Medyo mapagbigay pa rin ako. Naguguluhan ang ekspresyon ni Amora. Salamat, Master York, tahimik niyang sabi. Siya ay isang matalinong tao. Alam na alam niya kung bakit ginagawa ni Harvey ang lahat ng ito. Wala nang pagkakataon ng pamilyang Foster na labanan si Harvey. Kung tutusin, maaasahan lang siya ni Brian Foster kung gusto niyang mamuhay ng maayos. Sabi nga, hindi ito hinamak ni Amora. Masyadong bigla ang kanyang pagbangon. Ang iba pa sa pamilya ay hindi magdadalawang isip na salungatin siya. Ang simpleng hakbang ni Harvey ay sapat na para manatiling buhay si Brian. Dahil iyon ang nangyari, ibibigay din ni Brian ang lahat para manatili si Amora sa kanyang posisyon. Sa madaling salita, ang mga simpleng salita ni Harvey ay sapat na upang ganap na mabago ang pamilya Foster at marahil ang kabuuan ng Shadow. Hindi maintindihan ni Amora kung bakit ang lalaking ganito ay kokontrol sa pamilyang Foster na iyon ng buo at marahil ang kabuuan ng Shadow. Hindi maintindihan ni Amora kung bakit magiging ganoon kamaingat ang isang lalaking tulad nito. Logically speaking, dapat ay tumayo si Harvey sa tuktok ng bansa. Ang mga young masters mula sa nangungunang 10 pamilya, at hindi man lang maikumpara ang kanilang mga sarili sa kanya. Malamang ay kapantay niya ang mga alamat tulad ng punong instructor at ang kinatawan ng York sa puntong ito. Maya-maya pa, natisod si Castile sa lugar kasama si Amora. Master York, bakit hindi mo hayaang umalis si Kate Bolton o Shay Gibson? Nagagawa nila ang parehong bagay na ginagawa ko. Napangiti si Harvey. Pareho silang mula sa 6 na hermit family. Apo ka ni Rodney, pero hindi ka ipinanganak sa isang mayamang pamilya. Binibigyan kita ng pagkakataong gumawa ng pangalan para sa iyong sarili at magbenta ng mga pabor sa pamilyang Foster. Hindi ba magandang bagay iyon? Natigilan si Castile bago siya sumabog sa tuwa. Masyado kang mabait sa akin, Master York. Ako ang iyong alipors mula ngayon. Gagawin ko lahat ng sabihin mo. Umalis ka na. Sinipa ni Harvey si Castile sa isang tabi matapos siyang matabunan ng nakakapanindig balahibo. Ang Golden Sands ay nakatadhana na maging ganap na kaguluhan sa susunod na 2 araw. Ang balita tungkol kay Brian Foster, ang pinuno ng isa sa nangungunang 10 pamilya, ay namamatay sa sumpa at malapit ng mamatay dahil dito. Gayunpaman, isang dalubhasa sa geomancy na nagngangalang Castile Foster ang nakapagligtas sa kanya sa pamamagitan lamang ng isang anteng-anteng. Pagkatapos nito, ibinigay ni Brian ang kanyang posisyon kay Amora para magamot niya ang kanyang mga sugat at inihayag na siya ay ganap na suportado ang kanyang pagtaas sa kapangyarihan. Parehong hindi mabilang na mga mata ang nakatingin kay Amora at Castile sa kanila. Ang pangalan ni Castile ay mas kilala kaysa kay Harvey. Sa halip, sinasabi ng mga tao na siya ang pinakamahusay na eksperto sa geomancy ng lungsod. Bam! Habang nagkakagulo ang lungsod, si Blaine John ay nasa looban ng manor ng pamilya John nang iwagayway niya ang kanyang braso, at binasag ang isang napakagandang sinaunang tasa sa lupa. Ang pagkawasak ng sinaunang tasa ay tumigas kasabay ng tunog ng pagkabasag nito sa mga piraso. Hindi nagsalita sina Maisie Xavier at Kensley Quinlan habang hinihigop nila ang kanilang champagne na may malungkot na ekspresyon. Are you telling me biglang umangat sa kapangyarihan si Amora habang naghahanap siya ng gulo kay Harvey? Nagpasya siyang lumayo sa atin ng tuluyan pagkatapos noon.